Time po na yun po kasi, naaabot na po kasi yung area po, yung pinaglapagan po nung katawan po nung ni Butterbonia po. Kaya po yung lugar po na yun hindi na po safe. Kaya po pinatransfer ko na po dun po sa safe na area. Hindi naman po as in pinatigil po yung CPR. Nag-CPR pa rin naman po hanggang maidala po sa safe na area po yung si Rene po. Ilang seconds, ilang minutes natigil yung CPR panandalian? Kung matatandaan mo lang. Mga estimate ko po mga 1 minute po. Simula po dun sa shore hanggang maitakbo po nila dun sa ambulance po. And then po after po dun sa ambulance, start naman na po yun mag-CPR po ulit. Kung ano po yung pwede pong ibigay po dun sa kay Rene po, yun naman po yung ginawa ng crew po namin. Po kay Butterbonia sir, nag-CPR po yung kasamahan nila. And then ipina-stop ko po yung CPR kasi ang gusto ko pong mangyari, habang sini-CPR po siya, gusto ko po i-transport na po si Butterbonia sa pinakamalapit pong ospital. Which is, kaya naman po namin bigyan na po ng paunang lunas po si Butterbonia habang tinatransfer po siya. Kasi malapit lang naman po yung ospital sa amin. Around 10 to 15 minutes po nandun na po. Alright, mga kuyang at mga ating talagang manggigigil ka sa pahayag ng isang team rescuer na si Miss Chris Angeli Librero doon sa pahayag niya na bakit niya pinatigil ang pag-CPR. Pero bagong lahat, sa mga followers natin na hindi pa nakapag-follow ng ating page, baka pwede natin i-follow ang ating page, paki-like, paki-share, para araw-araw po tayong updated. Alright, mga kuyang at mga ating talagang hindi ka talaga katanggap-tanggap tong rason nito ng isang rescuer na to, itong si Chris Angeli Librero, talagang magkaiba yung sinasabi niya doon sa footage na nakikita natin nung inahon si Rene Butterbonia sa tubig, talagang salungat, kumbaga inconsistent yung mga sinasabi niya, hindi magkatugma. Dahil makikita naman natin yung sinabi niya na hindi safe yung pinaglapagan ng katawan ni Rene habang siya ay sini-CPR at pinapump ng kasama niyang player yung habang para magkaroon ng first aid. Talagang anlayo talaga sa katotohanan yung sinasabi niya. Doon pa lang is talagang pwede na itong hindi na pwedeng i-recommenda to, kundi kasuhan na talaga to, bilang isang rescuer ka, isa lang alang mo ang bawat minuto, ang bawat segundo, ang bawat panahon o oras na pwede mong gawin para maisalba ang tao. Ito hindi. Talagang binigyan na niya ng pagkakataon na hindi na mabuhay ito, si Rene Butterbonia. Di ba? Talagang hindi talaga tugma doon sa mga pinagsasabi niya, doon sa mga nakikita natin footage, sa mga kumakalat online na mga footage, yung kuha doon sa pagligtas, doon sa pag-ahon ng katawan ni Rene Butterbonia, doon sa nangyaring team building activity ng Ateneo de Manila University. Hindi ko lubos maisip ito, parang sumasabay din sa agos ng pagsisinungaling itong rescuer to sa sa Ateneo management. Parang kumbaga comploting na, nagko-complot na sila ng sasabihin di ba? Nagko-complot na sila ng mga idadahilan nila, irarason di ba? Kumbaga
ano na sila, magkatugma sila sa ano, sa pagsisinungaling. Sinabi niya na panandalian lamang daw. Jesus Mariosep. 1 minuto lang daw. O na ang pagkakamali mo, pinatigil mo. Tapos, yung 1 minuto, yung mahalaga yon. Pero kung totoosin talaga, ano, mga kuyang at mga ating, ano, para sa ating mga taga-subaybays, talagang, hindi lang 1 minuto. Akala mo, itakbuhin mo yung dalampasigan papunta dun sa, ang layo, 300 meters nga daw eh. 300 meters away doon sa area na may naghihintay na ambulansya. Sige nga, gaano sila kabilis kumilos? Di ba? Kaya may pagsisinungaling itong si Miss Chris Angeli Librero, ano? Talagang inamin niya talaga na pinatigil niya sa kadahilanan na hindi safe daw yung ano, yung pinaglapagan ng katawan ni Rene Baterbonia kasi inaabot na ng tubig. Kahit 1 oras pa sigurong pahigain mo yung tao doon, hindi naabuti ng tubig yun dahil malayo na sa ano, inaabot ng hampas ng alon pero hindi ganun kalaki. Hindi ganun kadelikado, makikita naman eh. Pambihira, oo. Kumbaga parang naalimpungatan pa itong rescuer na ito, no? Kumbaga, nakikisang-ayon na rin ito sa kasinungalingan ng Ateneo Management, itong rescuer na ito. Kitang-kita naman eh, na hindi lang 1 minuto yung, ano, yung tagal ng pangbuhat. Kung hinayaan nga, yun na nga sinasabi natin eh, marami na sinasabi. Kung hinayaan niya lang muna na i-CPR yun, i-pump yun, kasi nagsuka na si Rene ng tubig dagat eh. Kung tinuloy po yun, makakasuka pa yun. O susuka pa uli yun. O sana tinuloy-tuloy na lang. Yun nga, sa kasamaang palad nga, no, talagang, oh Diyos ko po, talagang kung makaharap mo ito, siguro, kung ikaw ang kamag-anak ni Rene Baterbonia is hindi mo siguro maiwasang dito masaktan. No? Mga kuyang at mga ating talagang halatang may pinagtatakpan yan, no? Talagang hindi natin alam kung kasabwat din ito. 'Di ba? Sa mga kilos at galaw kalain mo ipatigil mo. Hindi naman siya ang gumagawa. Ibang tao naman ang gumagawa. 'Di ba? At saka may may posibilidad talaga kasi yung nagpa-pump may alam sa first aider yung kasama ni Rene Baterbonia. Saludo talaga ako doon, no, sa kasamahan niya na pinapump si Rene, sini-CPR. Talagang gustong iligtas kahit alin man sa dalawa. Kahit yun kay Divine Adele, no? Talagang gusto niyang mailigtas talaga yung teammates niya. Siyempre, kung teammates mo nga naman kumbaga, magiging sanggang dikit mo niyan pagdating ng araw. Kaya talagang hindi mo malubos maisip no? Mga kuyang at mga ating Ganon din. Kumbaga, hindi makatwiran yung dahilan niya na ipatigil sandali. Doon pa lang, pwede na siyang kasuhan. Kahit hindi mo na i-recommendang kasuhan, makikita mo lang yung ginawa niya. Talagang negligence talaga yun Hindi lang negligence. Parang nagiging di pa kulaw MDRA mo. Baka pwede nyo i-retraining ito. Itong rescuer nyo, team leader pa namang naturingan. Di ba? So, paulit-ulit na sinasabi. Paulit-ulit lang na pagsisinungaling ang gagawin ng mga ito hanggat hindi nakakasuhan Di ba? Kumbaga, nagsama-sama na sila para mapagtakpan lang talaga yung pananagutan ng mga ito.
Nakakalungkot talaga ano sa side ng mga taong nagmamahal kay Rene Baterbonia. Nakakalungkot isipin na simpleng CPR lang is pinagdamot pa. Di ba? Mantakin mo mga kuyang at mga ating. Iba ho ang nakikita natin sa mga footage. Saka sa sinasabi nito sa Senado. Itong rescuer na ito. Talagang ano eh. Ano na lang kaya ang gagawin natin para mapaamin ito ng ano niya, ng kamalian niya. Di ba? Dahil alisin na ito sa pagiging rescuer. Kasi dalawang buhay na yung sinayang niya. Dalawang buhay na yung hinayaan niyang makitil. Itong mga buhay na to is malaki pa ang kakaharaping nito. Oportunidad sa buhay. No? Mga kuyang at mga ating talagang aangat yung tumbong mo nito sa galit eh. Dahil hindi alam kung anong ginagawa. Kalahin mo. Sabi niya 1 minuto lang daw. Samantalang makikita natin sa bibilangin mo yung haba, sukatin mo yung haba ng dalampasigan doon sa dagat. Hindi lang 1 minuto 'yun. Di ba? Ni-interview pa siya sa media. 1 minute lang daw. Diyos ko po, talaga nakakasulasok ng galit dito. Talagang sisirit ang dugo mo sa ulo pag ito yung kausap mo eh. Di man lang, makikita naman talaga natin na pinigilan niya eh. I-deny niya pa yan. Kaya sa DILG o tsaka sa CIDG, kasuhan nyo na po ito. Huwag nyo nang i-rekomenda. Kasi ang rekomendasyon kung tanggapin o valid ba kung ano naman ang Ateneo niyan. Di ba? Harangin, Marioso. Alam mo naman ang Ateneo di sinungaling yun eh. Ay nako, mga kuyang at mga ating talagang hindi talaga natin mapigilan na mainis or magalit dito Siyempre, nakakaawa ang buhay. Kumbaga nakakapanghinayang doon sa buhay na nawala. Alright? Kuyang at mga ating lagi ho tayo mag-update. Kasi kawawa ho ang pamilya nito na hindi mabigyan ng hostesya. Alright?